Hello, magandang gabi sa inyo lahat mga kababayan ko. Ano oras na ba? As of this recording, 2:20 ng hapon. Pero gabi ko to i-upload eh. Alam nyo mga kababayan ko, subscriber ako na itong isang i-content natin. Medyo layo muna tayo doon sa typical na topic natin paggabi. Supposed to be, pang-upload ko to sa hapon, pero mas maganda magkwentuhan muna tayo ng iba ng gabi. O nga pala, abangan nyo yung ano no, ah yung labas ko ngayon kasi kada buwan lumalabas ako, 'di ba? Nagba-vlog sa yung regarding sa ghost hunting. Siguro sa Sabado ko ipipremiere 'yon. Tapos may podcast kami. Sa Linggo siguro yung podcast. Pero may podcast na kasama si Sir Ed. Yun ay sa channel niya sa channel niya ipapalabas, hindi sa akin. Kasi property nila Sir Ed yun eh. Yung video na yung nag-podcast kami na magkakasama. Although may recording ako nun, siguro i-upload ko yung sa akin pagkatapos nila Sir Ed. 'Di ba? Sila yung may karapatan na ano nun eh, na mag-publish nun eh, hindi ako eh. Pinakita ko lang yung preview, yung bell tumunog kasi, 'di ba? Pero ewan ko kung malinaw doon kasi yung camera ko malapit doon sa table eh. Nakita yung bell kasi iilaw muna 'yon bago basta nakakaano 'yon, nakakagilalas. Hindi siya tumigil. Bell siya ng bell ng tumigil lang siya nung patayin ni Sir Ed yung bell. Na hindi naman talaga ginagawa 'yon nung bell. Kasi pagka may na-detect na motion yung bell, isang cycle lang yun eh. Ting, ting, dalawang tunog yata. Tapos titigil na. Yun kasi hindi tumitigil. Anyway, dito tayo sa main content. Abangan nyo yun mga kababayan ko. Dito tayo sa main content. Itong channel na re-reaction ko ngayon, subscriber ako nito. Isa ito sa pinaka kinatatakutan kong channel. Pinaka kinatatakutan lahat ng napanood ko, dito ako pinaka natatakot sa lahat. Ito yung channel ni Doc Willie Ong, di ba? Kilala niyo si Doc Willie Ong? Si Doc Willie Ong kasi kilala ito ng mga karamihan OFW eh. Or yung mga Pinoy yung alam niyo walang perang magpa-check up, yung vlog niya yung re-relayan minsan halimbawa may nararamdaman ka, isa-search mo lang sa YouTube. Halimbawa, sakit ng tiyan. Tapos lalagyan mo Doc Willie Ong. Lalabas na dun yung mga explanations niya dun, 'di ba? Ako, kaya ko sinasabing isa ito sa mga channel na kinatatakutan ko. Pambihira naman kasi yung mga video ni Doc Willie Ong, yung pag magdi-discuss siya ng mga yung mga symptoms. Halimbawa, pag ikaw ay nakakaramdam ng ganito, alam mo yung parang feeling mo nararamdaman mo na rin. Tsaka pag pinapanood ko yung channel nito ni Doc Willie Ong, nababad trip ako eh. Diba? Pag sinabing ganito ang symptoms pag may sakit ka sa puso, di putya ako naman, mapapa-blood pressure naman ako ngayon. Di madadaan sa newsfeed ko, signs and symptoms na ikaw ay may diabetes na. Di ako din naman, manonood ako sa kanya, mag-check naman ako ng blood sugar ko. Alam mo, nakakapraning. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, channel ni Doc Willie Ong ang isa sa pinaka-kinatatakutan ko eh. Yung pagka, syempre pag may dinidiscuss doon, tapos tumugma doon sa nararamdaman mo. Anyway, mga kababayan ko, pero seryoso na tayo, Kasi recently, si Doc Willie Ong kasi, sadly, ako naniniwala naman ako na mabait itong taong ito. 'Di ba? Naniniwala ako mabait siya. Pero naniniwala din naman ako na nobody's perfect. Ako may kabulukan din ako sa pagkatao ko, may mga masama din ako nagawa. I'm so sure si Doc Willie Ong din, 'di ba? Pero kung isa-summarize ko yung pagkatao ni Doc Willie Ong, mas higit yung kabutihan nitong taong to. Ako naniniwala akong ganun. 'Di ba? Naniniwala akong ganun. Unless na lang kung may i-inform kayo sa akin na karumal-dumal na ginawa nitong taong ito. Pero
Kung may pagkakamali man siguro si Doc Willie Ong, yun ay dala ng pagiging tao natin. Lahat tayo, mga kababayan ko, may ganun taglay sa atin, 'di ba? Nakakalungkot lang na ang pagtingin ko dito sa taong 'to ay dahil sa videos niya marami siya natutulungan, 'di ba? Now, isa siya ngayon sa nagsasuffer sa isang medical condition. Last time, nabigla ako. Siyempre, nung una, inisip ko, pucha, si Doc Willie Ong, tangina, doktor to eh. 'Di ba? Tapos siya pa yung tip na kung paano makakaiwas sa ganito, sa ganyan. Di ba naman maglaro ang tadhana, Minsan, sa buhay natin, minsan ang Diyos din kasi minsan hindi mo maintindihan kung ano talaga ang plano niyan sa buhay mo eh. Di ba? Ako naranasan ko na rin naman minsan na magtampo sa Diyos. Sa mga pinagdaanan ko before. Di ba? Parang, minsan nga, namura ko na nga ang Diyos eh. Yung, hindi naman sa makasalanan ako. Marami ako naging kasalanan. Pero alam ko naman sa sarili ko na dihamak na ako yung pinakamatino sa aming magkakapatid. 'Di ba? Parang ako lang yung sa bagay in the long run kasi ganito kasi ang nangyari. Mai-share ko lang bago tayo pumunta. Huwag mo na kayo magalit. Ako humihingi ng tawad para sa mga tao na nagagalit sa akin pag ako'y nagkikwento. Kasi may mga taong nagagalit sa akin pag kwento ako ng kwento ng sarili kong buhay. Vlog ko po ito. Pero kung sakaling mayayamot na naman kahit magkukwento na naman ako, di ba? Ako na po yung humingi ng tawad. Gusto ko lang i-share sa inyo kasi may ganun talagang the moves ang Diyos na hindi natin talaga maintindihan at first. 'Di ba? Katulad nung nangyari sa buhay ko kami nun ay may kaya talaga kami. Malupitan talaga kami nun. May planta kami na LPG dati. So, kami magkakapatid, I think, marami kami magkakapatid eh. Di ba? Nung time na, na namatay ang tatay ko, nagkanya-kanya, nagkanya-kanya ng buhay. Yung mga kapatid ko, pinagkukuha na yung parte nila. Di ba? Ako, nag-aaral pa ako nun ng college. 'Di ba? Wala akong kaalam-alam na gano'n ang ginagawa. Ako pag may darating na papers, ako naman si tanga, pirma naman ako. Di ko alam na ino-authorize ko na isang yung yung kabuhayan namin. 'Di ba? Yung walang matitira sa akin. 'Di ba? Parang SPA pala yon na na binibigyan ko sila ng pahintulot. Ako naman si tanga. So dumating yung time na huli na ang lahat na ubus na yung ari-arian namin na sinisi ko ang Diyos noon. 'Di ba? Yung mga kapatid ko may nakuha. 'Di ba? May mga naibenta sila na nagkaroon sila. 'Di ba? Kasi karamihan sa mga kapatid ko, mga hindi naman kasi marunong magtrabaho talaga yung mga yun eh. Lumaki yun na boss-boss eh, yung hindi hindi sila nakaranas ng may mag-utos sa kanila. Meron tatay ko pero most of the time kasi mga amo-amo din yung mga kapatid ko eh. Hindi nila naranasan yung ganun. Grabing tampo ko nun. Nung natapos ako ng college, wala talaga natira sa akin. As in zero talaga. Sabi ko, paano ako magsisimula? 'Di ba? Doon ko namura yung Diyos na putang ina naman. Lahat naman ng feeling ko na ayaw mo, hindi ko ginagawa. Yes, may kalokohan din ako, pero hindi naman yung gravity na pumatay ako ng tao or nanloko ako ng mga tao na yung talagang sukdulan ng kasamaan. 'Di ba? Pero nung time na yon, bago pa man yun, never ko nilapastangan ang magulang ko na ginagawa ng mga kapatid ko. Never kong di ba? Nung nalaman ko na wala sa akin, grabe naman yun. Magi-start ako. Ako, hindi rin ako sanay na magkaroon ng amo. Di ba? Hindi rin ako sanay na magkaroon ng amo. Parang ako yung boss din eh. Kasi isa rin ako sa mga
nag-handle din ng business namin dati. Nag-leave lang ako kasi nag-aral ako sa Manila. 'Di ba? Yung pagbalik ko wala na. So, paano ako magi-start niyan? Sabi ko, God, pambihira naman, tangina. Doon ko naranasan yung ano, tapos yung pagkausap ko pa kaya nabastos ko nanay ko nung dati eh. Nung pag tinatawagan ko ang nanay ko, ewan ko kung anong trip nila sa buhay, bakit hindi nila ako pinapansin noon. 'Di ba? Kasi may natitira pa kasing property na ayaw ko ibigay yata, something like that. 'Di ba? Parang may isa pang natitirang property na akin 'yon. Pinaglalaban ko 'yon. Parang hindi ako pinansin ng nanay ko na, syempre, nagalit din ako, medyo nasigawan ko din ang nanay. Hindi ko naman minura ang nanay ko, no? Pero nasigawan ko din dahil sa injustice na naranasan ko noon. Biruin mo, yung nawalan talaga ako ng pera, na dati big time ako. Alam mo ba, allowance ko sa isang linggo, nung college ako, 5,000 or 10,000, isang linggo lang yun, ha? 'Di ba? Nabibili ko dati ang gusto. Buhay pa yung tatay ko noon. Medyo naghirap-hirap lang ako nung pang fourth year na kasi nasa hospital na yung tatay ko noon eh. Pero nung nakagraduate ako noon, as in zero. Talagang nung mga bandang huli, nangupahan, nalipat pa nga ako sa dati may bahay kami, nalipat na lang ako sa apartment na, yung vinlag ko, yung ganon, natanggalan din ako ng katulong noon. Hindi ako marunong maglaba. Hindi ako marunong talagang as in, nag-start ako na, ang inaakala ko noon, pagkatapos kong mag-aral noon, may babalikan akong posisyon or na-realize ko kaya pala pumayag na mag-nursing ako ng tatay ko. Parang hinahanda niya rin talaga ako na kasi mga kapatid ko pharmacist. Kasi may pharmacy kami dati. 'Di ba? May pharmacy kami dati. Mga kapatid ko pharmacist, medtech. So nasa linya ng negosyo din namin 'yun. Nagtaka ako ba't pinayagan ako ng mag-nursing. Parang siguro inahanda din ako ng tatay ko sa madugong mundo. Kasi alam ng tatay ko na medyo hindi na rin siya magtatagal. Baka ako'y maging kawawa. Na nangyari. Pucha, doon ko naranasan yung walang-wala talaga. Ultimong pag-print ng resume, hindi ko nga alam kung paano gumawa ng resume ng CV. Hindi ko alam yon. 'Di ba? Na gagawa ako ng resume. Alam mo yung sopa, babalik ta rin ko baka may baryang umipit doon, yun ang papang print ko. 'Di ba? Tapos nangutang akong pamasahe sa mga interview. 'Di ba, nung natanggap ako sa trabaho, hindi ako sanay ng sinisigawan ako. Sanay ako yung amo eh. Pero hindi ako sanay na ako yung mamanduhan ng boss. Tapos yung boss pa na magmamando sa akin graduate sa STI. Hindi ko don't get me wrong kasi may sense of pride ako nung dati. Lahat yun, kung gusto ko mag-survive kasi, lahat yun, itinapon ko lahat yun. Para mabuhay ako. Na hindi ko namamalayan, tinuruan pala ako ng Diyos nun. Kahit na pinagmumura-mura ako ng Diyos. Noong time kasi na nandun, hindi mo may intindihan yung mga ganyang bagay eh. Pagka ginawa sa'yo ng Diyos yan, hindi mo naiintindihan yan. Ang nasa isip mo, kinawawa ka, So, proceed tayo dito kay Doc Willie Ong Parang siguro, may gusto na namang ang Diyos, ituro na naman ang Diyos. Na hindi ko naiintindihan sa mga panahong to, bakit kailangan danasin ni Doc Willie Ong to? 'Di ba? So, i-play na natin to. Ang bigat na itong video na to, men. Ow. Sakit niya. Sakit niya. Sakit ng bukol. I check my WBC. Sabi niya, paano ka nabuhay? Your WBC is 0. Zero? Alam niyo po ba yung purpose ng WBC, ng white blood cell? Yan ang first line of defense sa infection eh. Kaya napapansin nyo, halimbawa may sugat kayo, tapos yung yan yung nana eh.
Ibig sabihin, namamatay yung WBC niya, nagiging white blood cell. Ibig sabihin, nilalabanan yung infection. Yan yung mga WBC na namatay. Ay, red blood cell na namatay. Yung WBC. Ibig sabihin, kung zero na yung WBC mo at masyadong mababa yung white blood cell mo, virtually, wala ka ng protection sa katawan mo nun. Kahit anong sakit na, kahit simpleng ubo, kaya ka ng patayin nun. Di ba? If I do not put out this video, I will just die. The news will be, Doc Willie died one day. He did not tell his followers. He lied Payat niya na, no? to his followers. I owe it to Tsaka ba't parang biglaan naman ito? Tingnan natin yung nakaraang video ni Doc Willie Ong. Di ba? Tingnan natin yung mga nakaraang video. Kailan ba yung video na ang itsura niya pa yung Meron okay tayong pa siya? topic ngayon tungkol sa diabetes. Ito iba yung Kasi ano niya maraming eh. kababayan Yung last upload ni Doc Willie Ong. Ito puro si Doc Lisa na to eh. Ayun o. 4 days ago, o siguro nire-re-upload na lang ito. Mga 8 days ago, okay pa oh. Hindi siguro mga stock videos na lang ito, no? Na okay pa siya nun. Siguro nire-re-upload na lang. Na hindi, tapos biglang pag bubungad sa'yo, ganitong itsurang Doc Willie Ong na. No? Sige, pagpatuloy natin. the Filipino people, to be honest to them. I owe it. Mahal na 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 mahal ko kayo po lahat. I think I got all this pain from negative thoughts, negative emotion, from all the hurt, from all the bashing I got from the 2022 vice presidential campaign. I got so many bashing. Alam mo, sa totoo lang, kung kung may pagkakamalang ginawa si Doc Willie Ong, feeling ko yung pinasok niya yung politika eh. Kasi kung mapapanood mo si Doc Willie Ong, soft-spoken to eh. Yung parang, alam mo yung typical na professional na, yung parang, hindi siya barbaric magsalita. Hindi siya yung pang bardagulan. Hindi ganun kasi si Doc Willie Ong eh. So siguro nung nag-politics siya, alam naman natin ang kalakaran sa politics dito sa Pilipinas, 'di ba? Parang yan eh, parang jungle yung papasukin mo eh. Parang yung gera. Parang siguro na culture shock siya, no? Na kahit yung mga kasalanan mong yung kinder ka pa ilalabas. 'Di ba? Ganun kadumi ang politics eh. Kaya 'di ba, kung ako, sa bagay hindi mo naman masisi yung tao. 'Di ba? If ever man na pumasok si Doc Willie Ong siguro sa politics, siguro dahil nga naman totoo na mahal niya ang Pilipinas, 'di ba? Gusto kaya lang hindi siya handa doon sa papasukin niya. 'Di ba, mga men? Kaya isa rin, halimbawa kung tatakbo si Doc Willie Ong, medyo mali din kasi ang diskarte niya eh. Nag-vice president agad siya eh. Alam niya yung makakalaban niya doon, si Sara. Malakas si Sara eh. Kung man lang sana ito, kung nag-senador, silang dalawa ni Isko, nag-senador man lang sana sila, baka pumasok pa to eh. Ang dami kayang boto nito nung nag-senador ito. Siguro mga pang 13 siguro yan. Basta malapit siya doon sa Magic 12 eh. Si Doc Willie Ong dati. Sayang nga eh. Malapit na siya nun eh. Ang binoto nyo sila Jinggoy eh. Sino ba yung mga binoto nyo nung dati? Nandun yata si Jinggoy dati eh. Di ba? If you pray for me, I think I will get well. If you keep on bashing me, I think I will die. Hindi nyo na Siguro naman sa estadong ito, syempre, hindi naman mawawala yung critic sa sa social media o sa maybe this time para lang siguro sa pagiging human nyo, alam nyong may kondisyon yung tao, 'di ba?
Siyempre, karapatan nyo din naman yan dahil entitled naman kayo sa malayang pamamahayag. Pero bilang human, di ba? Lalo na kung yung tao hindi naman, wala namang talagang tinarantado. Let's say, sabihin mo na, kasi common bashing kay Doc Willie ang nasabi niya dito sa video na to, yung pinagkakakitaan daw yung mga mahihirap, kasi nga binablog or kung ano man yung sinasabi. Hindi, bagamat, let's say, sabihin na natin na na yun ay panggagamit nga naman form ng kasalanan. Siguro naman malayong malayo yun sa kasalanan na ikaw ay pumatay, ikaw ay nagnakaw. 'Di ba? Let's say sabihin na nating hindi naman maganda na gumamit ka ng kapwa mo para magkapera ka, pero yung parang poverty porn lang naman yan eh. Sa totoo lang naman, hindi naman ako masyadong kontra sa poverty porn. Yes, may mga nagsasabi na mali ang poverty porn. Pero akin okay lang naman, 'di ba? Okay lang naman. Hindi naman kasing katulad ng sinabi ko, hindi naman yan kasing bigat ng pagkakaroon ng kasalanan na manloloko ka ng tao na sa fake content mo or may pinatay ka or may ninakawan ka. Hindi naman ganun ka-level yung kasalanan di ba? Baka naman yung mga nagbabash kay Doc Willie medyo pahinga muna tayo, 'di ba? Hintayin muna natin yung taong kasi walang laban yung tao ngayon sa mga panahon na to Intindihan ko kayo kamahal. Bawat takbo ko para po sa inyo, hindi para sa akin. Anong ginawa niyo? Binas niyo na ako ng binas. Sobra loob ko. May isang Mahilig kasi magtago to Hindi siya yung Ito kasi yung mga tao na pag may sinabi, hayaan mo na sila. Pero pag mag-isa na yung mga yan, yung kinikim-kim nila yung sama ng loob nila, 'di ba? Yung wala silang outlet. 'Di ba? basher nagsabi sa akin, Doc Willie, even if you run 10 times again and again, you will lose again and again and again. What did I do to you? Why do you hate me so much? I saw my mom. My mom died. Nandun siya. Tinukuha na niya ako Medyo na yun, affected na yung mental health niya. Readmitted ako. I was vomiting. Delirious. High fever. They checked my WBC. Sabi niya, paano ka nabuhay? Your WBC is 0. Oo, pag talagang wala ka ng double. Kaya dapat hindi binabaliwala yan Yung WBC 'Di ba? Kasi yan na lang yung natitira mong Hindi, actually yung WBC hindi naman yun yung hindi naman yun yung mismong panlaban sa infection. Yun ay byproduct pagka lumalaban yung katawan mo sa infection. Kasi nga, ang WBC ay patay na red blood cell. Pag may pinapatay na red blood cell sa'yo, nagiging nana yun or yun yung byproduct ng Pag mataas ang WBC mo kasi, ibig sabihin may infection ka. Kapag sobrang baba naman yan, ibig sabihin, hindi na gumagana yung immune system mo. Pag ganun. BP was low, 85/60, dehydrated, sepsis, vasodilation of Ano pa rin, Alam niyo pa rin yung mga yung mga term na ganyan kahit naka na siya. Doktor na doktor, the artery from possibly E. coli. Ow. E. coli is ito yung bacteria na galing sa pupo ng tao, tama ba? Correct me if I'm wrong pero pagkakaalam ko yun yung natatagpuan sa pupo ng tao. Bakit kaya ganon? Sakit niya. Sakit niya. Sakit ng buko. Doc Willie's second medical crisis September 7. Ano na ba ngayon? Ay, ano pala, late upload na rin pala to,
Kamusta na kaya si Doc Willie O ngayon? Another brush with death. Diagnosis, neutropenic sepsis, high fever, chills, dry mouth, dizziness, BP low 85. Heart rate 128, white blood cell count 0.36. Grabe, ano? Ano ba normal WBC? Tingnan nga natin. Normal WBC. Just imagine, ang normal WBC, mga kababayan ko, 4,500 to 11,000 per microliter. So, 4.5 to 11 dapat. Eh, yung WBC niya, 4.5, 0 point something. Ayan o. 4.5 to 11 dapat ang normal. Kamusta po sa mahal kong followers? How Pero kahit pa paano, kahit may pinagdadaanan siya, pinipilit niya pa rin na maging presentable, no? are you? Update ko lang po kayo sa condition ko, ha? Walang iyakan muna, buhay pa naman ako. So today, ginagawa ko tong video sa Kaya tuloy pag may nararamdaman ako dito sa waist ko, ninervous tuloy ako. Ayoko kaya i-search. September 11, 2024. What time is it? Mga 11 a.m. 10 a.m. Okay, 10 a.m. Parang may transformation po sa akin. Hindi ko alam. Parang, alam niyo, gabi-gabi, parang may pumapasok na spirito dito. Hindi ko alam ano nangyayari. At Ano na yan? Anxiety na yan. Tsaka, alam mo yun, yung mga psychological na, na pinagdadaanan, di ba? Diyan, nasa ano naman yan eh. Pagka nag-aral ka ng psychiatric, matatakel nyo naman yan eh. Di ba? Yung mga ganyan. meron ako mga nakikita, kukwento ko sa inyo. Sabi nga nila, yung mga may cancer patients, I have sarcoma. Para sa mga doktor, you can use me as your case study din, ha? Okay lang po, hindi ako magagalit. I will allow it. Use Doc Willie on case study. Ganito yan. My diagnosis is sarcoma. One of the most hardest cancer to treat. It is 16 centimeter by 12 centimeter by 13 centimeter hidden inside my abdomen. 16 centimeter? Gano'ng kalaki yan? Wait lang para may idea tayo. Hindi ko kasi alam ang 16 centimeter eh. 16 cm, kung convert natin sa inches. Tingnan nga natin. 6 inches? Ang average na action figure, mga kababayan ko, let's say ito, si Boba Fett, 6 inches to. Ganito kalaki yung bukol. 16 by 13 ba? Laki! Ba't hindi na-detect agad yung ganong kalaki? $6.299, no? Ayos, laki, no? Nilakihan ko yung screen ni Doc Willie dahil alam ko hindi naman nang copyright to eh. The cancer situated itself in a very tricky and devious manner. It started from the T10, T11 spine. It grew to 16 centimeters. This sarcoma, it is so destructive. It blocked half of my esophagus. See, it is hard to swallow. Ayaw pumasok. Bukod sa, hindi ko tinatawag na salbahe ang cancer, ha. Pinilak niya yung esophagus ko. Tapos ang ginawa ng sarcoma, inipit niya yung aking right atrium. It also blocked my right atrium. Almost Ano rin, talagang
naiintindihan niya rin talaga yung problem. Doktor kasi was ito eh. compressing my heart. Look at my veins. And worst of all, you know what happened? This sarcoma is almost closing my inferior vena cava. My feet, grade 3 edema, swollen feet yesterday. Today, grade 1 edema only. See, Ano siguro to? see, grade 1 edema. Grade 1, grade 2. Furosemide. Up to here. It's a pitting edema. See, it's a pitting edema. Look at my legs. It's pitting edema. Tisa, tama na. Nakakatakot na yan. So I will show you. Sa lahat po na may cancer, I will speak in English. So everybody in the world will be inspired. If you have cancer, you have to fight. I have one of the best doctors this morning. I am not saying they are the best, we are not the best, or Philippines is the best. It does not matter. But maybe there is some God's will that brought me here. Because when I saw all the beauty and strength, the speed, the coordination, and the brain power, everything here. 'Di ba? Doon na papasok yung yung iniisip mong divine intervention eh. Ako naniniwala ako diyan, mga kababayan ko. 'Di ba? Sabihin niyo na skeptic ako sa ibang bagay, pero pagdating talaga sa ganyan, sige, bahala kayo kung i-skeptikin niyo ang Diyos, pero ako naniniwala ako sa ganyan. 'Di ba? Yung halimbawa, may yung mga tinatawag kasing miracle minsan, for me, hindi naman yung miracle na naging, yung literal na miracle na nababasa natin na yung tubig ay naging alak, nakakalakad sa tubig, di ba? Mga Jesus Christ level lang yon na nangyayari yung mga ganung bagay. Sa akin kasi, dahil may faith ako, ang mga tinatawag kong miracle, sabihin nyo na I will understand naman if sasabihin nyo sa akin na medyo bias ako or meron akong tinatawag na confirmation bias. I will understand po. 'Di ba? Kung sa akin yung i-apply yung mga pinagsasabi ko dito habang ako'y nagde-debunk, 'di ba? Pero for me kasi, 'di ba, hindi ko madi-deny na mafi-feel mo yun pag may divine intervention eh. Let's say halimbawa, ang mga miracle na nagwo-work sa akin, halimbawa ganito may deadline na yung let's say palalayasin na ako dito sa bahay kasi hindi ako nakakabayad ng ng amortization. Wag naman po sana. Wag naman po sana, 'di ba? Let's say binigyan ako ng sheriff. Mai-evacuate ko na itong bahay ko sa Lunes. Dasal ako ng dasal, God. Ano pong gagawin ako? San po ako mapupunta noon? Hindi ko po alam kung saan ako pupunta. 'Di ba? Last day na lang. Hindi mo na alam ang gagawin mo, nasisiraan ka na ng ulo. 'Di ba? Tapos biglang sa di inaasahang nagda-drive ka may nasaksihan kang nabunggo na matanda, 'di ba? Na hinit and run. Tapos ikaw naman, dahil nga nasaksihan mo 'yon, ikaw lang nakasaksi. Putang na naman buhay to, isa pa to. Parang cargo de konsensya mo 'yon, kailangan dalhin mo yung matanda sa ospital. Tapos yung natitira mong pera, let's say 3,000, yung pa yung pinambili ng gamot ng matanda, 'di ba? Siyempre, lalo ka na diin nun. Wala ka nang pambayad ng binigyan ka pa ng responsibility na may ipakargo pa sa'yo ang Diyos. Hindi mo inaasahan, milyonaryo pala yung matandang yon. Yung tinulungan mo na yon. 'Di ba? At yung matanda na yon ang naging way para maisalba mo yung bahay mo. Na since ganyan, 'di ba? Hindi yung mga ganung bagay, bagamat hindi naman siya yung literal na magic. 'Di ba? For me, miracle na 'yon. Para sa akin. Or halimbawa, napanood niyo na ba yung Bruce Almighty? Yung kay Jim Carrey?
May sinabi dun si God na, alam mo, yung teenager, merong kapatid na teenager na drug addict. 'Di ba? Yung drug addict na yun, biglang nag-say no to drugs yun. Miracle na yun. 'Di ba? Nasa subjective ang pagiging miracle kasi. Katulad nito, no? Ako, I do consider na miracle ito na yung sinabi ni Doc Willie Ong na may mga nagtulong-tulong, no? Para mangyari yun sa kanya. Oh, it's like everything here is happening. Fast speed, fast speed. Here, in 2 days, they will get all your labs ready. On the third day, they will kill the cancer. So on the third day, I had the first chemo. The problem, I am admitted right now for one of the side effects of chemo, which is low WBC, Side effect which pala. led to my condition now. You will be very surprised sa mga doktor po dyan. And for those doctors and health workers watching, my diagnosis right now is neutropenic sepsis. Wait lang, nasan ba to si Doc Willie Ong? Nasa Pilipinas ba to or nasa ibang bansa? So, ano po, what I should do as cancer patient, I was given this regimen, doxorubicin, but my hair, it fell a lot. But they say all this hair will fall off. So look at it while I still have hair. I also took cisplatin, the IV. That's why everything I eat is metallic. I have sores because chemotherapy, they say, is a poison. It kills the cancer cells, but it also will kill some of your healthy cells. But the issue right now is we have to attack the cancer. The 16 cm mass, doctor says it is inoperable. Too many blood vessels already attached to it. Hindi na pwedeng opera. Yan din ang unang inisip ko ba't hindi na lang kaya operahan yon? Kunin yung bukol. Marami daw blood vessel na naka-attach doon. Di ba? I thought last week I was dead already. In the Philippines, I do not know if I will live Wala siya sa Pilipinas siguro. or I will die. This is not about issue about country. Wala po. Parang God's will lang to. So, you judge, you bash, you do. Sa akin lang if you pray for me, I think I will get well. If you keep on bashing me, I think I will die. I think I got all this pain from negative thoughts, negative emotion, from all the hurt, from all the bashing I got from the 2022 vice presidential campaign. I got so many bashing. I just ran for vice president. What did I do wrong? Kasama kasi sa ano yun Di ba? Nagtatanong si Doc Willie Ong, ano bang ginawa niya masama? Sometimes kasi, mga kababayan ko, no? Let's say may ginawa kang mali. Tapos binash ka. Although na nakakairita, pero acceptable pa rin Kasi alam mo naman kasi sa sarili mo na may ginawa ka mali, kaya ka na-bash. Pero isa sa mga mahirap tanggapin, yung wala ka namang ginagawang mali, tapos ikaw pa yung binabash. 'Di ba? Yun ang isa sa mahirap din kasi tanggapin. Yung hindi mo alam kung saan ilalagay yung stress mo, yung parang tangina naman, ano bang ginawa ko para magalit sa akin ng mga tao? 'Di ba? Same question, ano bang ginawa kong mali? Baka may mali akong ginawa, mga kababayan ko. Yung nagmumura ako dito sa vlog ko. Yung sinasabi ko yung totoo. I did not do anything wrong. I love every one of you. I'm doing this for the Philippines. Di ba may kasabihan tayo? Ang mamatay ng dahil sa'yo is the Filipino worth dying for. Gusto ko tumakbo, pero paano ka tatakbo? Sabi ng doktor ko, Kena, hindi ka na makakahabol. You have no more time.
I need 2 to 3 months before they say if I will live or I will die. I was close to death 2, 3, 4, 5 times. I was having visions of war already. They say I was delirious. They say I was insane. I Kasama had yan. many mental exams. Kasi nga, So ito po, this is kasama what you yung nagsasuffer yung mental health mo dyan eh. 'Di ba? Kung ibang ang tao, kahit simpleng problema nababaliw na, what more kaya kung ganyan? Kasi ang thoughts mo diyan ganito mga kababayan ko eh. Sa bigat ng sakit na meron ka ngayon, iniisip mo pag namatay ka, baka bukas hindi ka na nag-exist. Paano mahahabol ng utak mo 'yon yung let's say ganito yung bang feeling mo na anytime mawawala ka na, mabubura ka na? Yung biglang magra-rush sa isip mo yung mga dapat mong gawin ngayon pa lang dapat ginagawa mo na. 'Di ba? Sa normal na tao kasi yun eh, mahirap i-process yun eh. Yung shit, ano kaya makakasama ko pa ba yung mga magulang ko? Makakasama ko pa ba yung mga anak ko? 'Di ba? Yung mga ganon. Paano kaya sila pag iniwan ko sila? 'Di ba? Yun kasi ang kinakatakot mo eh, lalo na pag may anak ka pang baby pa. Syempre iisipin mo yon na hindi kahit kayo mga nanonood sa akin na walang sakit, no? Kahit ngayon lang para lang for the sake of argument lang isipin nyo. Lalo na yung may mga anak diyan na na bata pa yung dumidede pa lang. Or meron kayong magulang na umaasa sa inyo na matanda na masyado. 'Di ba nakakabaliw? Yung iisipin mo pa lang na paano pag nawala ka? Sino ang bahala sa kanila? 'Di ba? Okay lang sana kung kung putok ka lang sa buho or ikaw lang mag-isa sa buhay mo eh. 'Di ba? O ngayon pa nga lang mahirap nang isipin 'yun eh. 'Di ba? Yung mga kababayan natin na taxi driver, mga jeepney driver, or yung mga lalo na yung mga kababayan natin, mga pulis, mga sundalo. Malamang iniisip yan every time na lalabas sila sa bahay nila. Paano kaya pagka, lalo na kung itong si Doc Willie Ong na nasa bingit na ng kamatayan, men, di ba? Kaya, talagang mahirap yan. Hindi lang yung physical pain ang aanuhin mo dyan eh. Yung emotional pain, di ba? do, you have cancer patient. You have to try and try, get the best doctor, get the best diagnosis wherever in the world, US, UK, wherever you go. Nahihiya, I'm just ashamed. You know why? Because I'm lucky to have some money and people supporting me. You know my medicines, how expensive? Ito yung dapat pinagpapasalamat mo eh, no? May mga iba dyan na buti kayo nakakabili kayo ng gamot nyo. 'Di ba? Kaya wag pang hihinaan ng loob. As long as nakakabili kayo ng gamot nyo. At kaya nyong kahit masabihin mo minsan nagiging kapos kayo. At least may capability kayo magpa-ospital at makabili ng gamot. Hindi man kayo super yaman katulad ni Doc Willie Ong na kaya niyang pumunta kahit saan. At least nakakapunta kayo, magpasalamat kayo dahil malaki ang pag-asa nyo. 'Di ba? Paano yung mga ibang tao? Kaya kahit anong mangyari sa buhay natin, as long as na kaya nating sustentuhan yung sarili natin, magpasalamat pa rin tayo kahit anong klaseng kamalasan yan. 'Di ba? Kasi somewhere out there, nawala yung meron ka ngayon. I'm taking meropenem, carbapenems, one of the highest Ngayon ko lang narinig antibiotics. yung antibiotics na yan, meropenem. But our countrymen are very poor. They do not have health care. They are just dying there from the corruption of politicians. I'm sorry. Nakita nyo, why is my voice like this?
Why is my voice like this? Wala na ako boses. Na-dry na ako. Paus na ako. The old the old Doc Willie is gone. The duwag Doc Willie is gone. This is the new Doc Willie. Oo nga, dati yung dating si Doc Willie Ong hindi siya marunong pumatol sa mga critic eh. Yung palaging yung dating Doc Willie Ong kasi noon, pag may nagkikritik, lalo na yung tumakbo siya, di ba? Pag may nagsalita sa kanya, nandyan yung, sige, hayaan na natin yan. Ipagpasa Diyos na natin yan. Ganun dati si Doc Willie Ong noon eh. Pero syempre, dahil yung kalagayan niya ngayon, parang nating tulos na rin eh. Ano pa ba ang gagawin nila sa akin after ko magsalita, di ba? This is the matapang Doc Willie Ong. Kaya pag sabihin nyo, duwag at paltok si Doc Willie, yun Anong yung paltok? luma, ha? Pag-comment Iba po, na ano to. po yung paltok? Pasensya na po, mga politiko. Masasagasaan ko na kayo ngayon. Anyway, ako, pagat ko dila ko, mali siguro sinabi mo, Doc. Anyway, I'm dying. I don't care anymore. I don't care. I will tell you the truth. Politicians are corrupt in the Philippines. Sorry po kaibigan ko kayo lahat. Pasensya na po. Nagkaka-vision ako kagabi. I asked my doctor, every night I dream, there is a black hand trying to attack me. You can say I am crazy, okay lang. I do not have fear anymore. I don't care if you bash or like me anymore. I will May acceptance na siya, Pero laban pa rin, hanggat kaya. tell you the truth. Let me drink a little rose. Hirap siya lumunok, Sana drama na lang to. Sana TV show na lang. Yan mahirap yung mga basic. Yung iinom ka na nga lang, nahihirapan ka pa. No? All these food, they taste like metal. This watermelon for you tastes ordinary, but for me, watermelon and dragon fruit for bowel movement. That is the correct process of healing. You should defecate, pass your bowels, and urinate every day. Kailangan daw, jumebs at umihi araw-araw. Get all the toxins out. All Basic. the toxins out. You know what my doctor said? You can eat anything. You have cancer. You try to eat. Even if no taste, I try and try to eat. If I don't eat, I will die. These are my medicines. I will take it in front of you. My relatives do not want me to make this video, but I said I owe it to the Filipino people to be honest to them. I owe it. Mahal na 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 mahal ko kayo po lahat. Hindi nyo naiintindihan kado ko kayo kamahal. Bawat takbo ko para po sa inyo, hindi para sa akin. Unang campaign ko, wala akong gastos kahit na pangalawa, wala akong gastos, wala akong niloko, wala akong inaway. Anong ginawa niyo? Binash na ako ng binash. Sobra loob ko. Filipinos should be more caring, more honest. That's why we have all these hardships.
Galit na siya. Filipinos, love and cherish each other. Pray to the Blessed Virgin Mary. Katoliko to Pray si to Doc Willie Ong. Padre Pio. Pray to the Lord Jesus Christ. My whole body is tingling right now, Doc Lisa. Ito, ang kapal-kapal. It's like a spirit came here, all over here. I thought I had high blood pressure. Natatakot ako. So I got them to check my BP now. This is my BP. 115/74. Okay, medyo okay My pa. BP 3 days ago is only 85/50. 3 days ago, I was vomiting, shouting, delirious. Heart rate is always 118, temperature 36.8. Hindi po ako nagloloko. Hindi to bola-bola. Life and death to. Baka bukas patay na ako. If I live, I will live for you. I will live for every Juan de la Cruz. We need good people to run. Good people to run as senator, president, congressman, lahat. Nung nag-usap-usap kami nila Sir Ed, kasama nila Sir Ed, napag-usapan namin yung politics, sino ba talaga? Sino ba talaga ang parang tila lahat yata ng mga tumakbo at lahat ng tatakbo may kabulukan. Sino ba talaga ang dapat? Sino? Yun ang tanong. Kasi nagkikwentuhan kami. Si ganito, may issue pala. Kasi yung mga kasama namin nung gabi, may alam sa mga ganyan. 'Di ba? May issue pala si ganito. Yung mga inaakala natin na super buti, may issue din pala. Sino ang dapat iboto? Feeling ko, ang mga dapat iboto, yung mga nadi-disqualify pa eh. No? Minsan yung mga dapat iboto, yun pa yata yung pinagtatawanan natin eh. Pag tumatakbo. We should love the earth. No to mining. We should tax the correct people. Stop the corruption. Look, the Philippines is so rich. You politician, you bribe the people. You give them money to vote for you. You keep them stupid. You want them stupid. Kasi kapag tumalino yung tao kasi, hindi sila uubra. Take this. Low phosphate po ako, lactulose, low phosphate, spironolactone Lasix, diaphragm lozenges for the throat, ayoko ako lang gagaling. Naiiyak ako. I was crying because they had the best health care. Our Filipinos have no health care. This is the new Doc Willie. Sorry for those watching. I have to do this. This is my mission. Live or die, I will be true to myself. The only reason to live is I love my daughter, Catherine. I want to live. I love Yen Yen. I love Jelly. I love Lisa. I love Ryan. I love Mark. I love all the nurses here. I also love all the politicians here. You are my friends. Di ba kaibigan tayo? Pero masakit sa akin na namamatay yung mahihirap natin. Everything I do for you. Ako na nga pinakamalinis na ginagawa.
Minababoy niyo pa ako. May isang basher nagsabi sa akin, Doc Willie, even if you run 10 times again and again, you will lose again and again and again. What did I do to you? Why do you hate me so much? What did I do? I never attacked Duterte. Kalimitan panatiko yan ng ano eh, ng nasithreaten mo na nakalaban. I never attacked BBM. I never attacked Larry. I never attacked Pico. I am nice to them. I interviewed them. Is the politics just a game? What is happening to me? I will tell you what is happening. In the past few days, Ang nakikita kong problem dito, hindi sanay si Doc Willie Ong na sa maduming mundo ng politics talaga, no? Dapat ganito na lang ang diskarte ni Doc Willie Ong. Hindi na lang sana siya tumakbo, hinintay niya na lang sana na may nag-appoint sa kanya na maging sekretary ng DOH. Pero ang pinaka closest thing na senador na dapat ito eh. Alam ko pang 13 yata ito, tama ba ako? Ang ipinasok nyo si Bong Revilla. yung pagsayaw ng budots ni Bong Revilla. Di ba, men? parang Ba yan? marami ako napapaniginipan kasi. I saw my mom who is died. My mom died, nandun siya. Kinukuha na niya ako eh. All my 60 years old, I serve Filipino people. Lahat ng charity, all my charity work in Salamat Doc, in Makabayan Doctor, in doing charity work in Pasay Filipino Chinese for 25 years. We always give it to the Filipinos. We will talk medicine. They say I am crazy, but my serum ammonia is normal. Si Sir Irvin to. Ano man naramdaman ko ngayon, Lisa? Parang nanginginig ng buong katawan ko. So, anyway, I will decide if I put out this video or not. Pero this is how I feel. If I do not put out this video, I will just die. The news will be, Doc Willie died one day. He did not tell his followers. He lied to his followers. Napagod na po si Doc. Kailangan na po muna ni Doc mag-rest. To be continued. Pero meron pang isang isang upload eh. Ano yung isang upload? Tingnan nga natin. Kay Doc Lisa yata yon. Doc Lisa. Ito. Buong araw. 6 minutes lang naman. I-ano na natin to, no? Yung cancer. Pwede siya maging blessing eh. So bakit ang God's will magkasakit sa Ito yung hindi pa siya nagkikimo, ano? Medyo okay pa itsura niya dito eh. dali, malabanan, yung mga may cancer patients. Sabi ko sa doktor ko, ba't lumalakas ako? Sabi niya, isa lang yan. Hindi pa hindi niya pa natitikman yung pain ng ng treatment eh, no? Patients. Sabi ko sa doktor ko, ba't lumalakas ako? Sabi niya, isa lang yan. Hindi ba ito pilosopong tanong mga kababayan ko. Hindi pa nagpapa-treatment si August 30 pa to eh, no? September 11 kasi yung napanood natin. Itong August 30 na to, maganda ang itsura. Hindi ba mas magandang wag ka nila magpa-treatment? Feeling ko mas tatagal ka pa eh. Kasi ito, di ba, gradual na nagde-deteriorate ka, tapos nung nagpa-treatment siya bigla ang September 11, ganun. Nakikita as kalaban yung cancer. Pwede siya maging blessing eh. So bakit ang God's will Medyo may pagka-positive pa siya dito. No? magkasakit? Sandali,
malabanan. Yung mga may cancer patients, sabi ko sa doktor ko, ba't lumalakas ako? Sabi niya, isa lang yan. You are mentally strong, kaya feeling mo strong ka. Okay, kailangan fighter tayo. Pag may subok sa buhay, labanan, huwag takutan, tanggapin, oo may pagsubok, huwag magalit, may purpose siya. Tanong nga, yung purpose na yun, ano ba? Good morning! Day 3 of chemo. Okay naman. Mahirap na masarap. Nag-rounds na ba? Nag-rounds na yung doktor ko. Sabi ko, sinulat ko lahat ng symptoms ko. Marami. Hiccups. Marami. Pag malala, may gamutan. Pero pag hindi mawala naman. Dizziness. Hilo buong araw. Kulang yung dami ng dugo ko sa loob ng blood vessel. Mababa protein ko. Tsaka merong bukol na kalaban. Laki, 6 inches. Hoarseness. Actually, may boses pa ako ngayon. Ganun daw talaga. Hingal. May south hingal. May tubig ako dito. Sa kanan, pleural effusion, tubig sa baga. Pero pag konti lang, ayan lang, hindi na gagalawin. Maganda naman hinga ko. Manas, nababawasan na. Meron akong albumin and Lasix, Diuretics yun. kuha ng volume sa labas, pampaigit. Furosemide. Panlaban sa bukol, tuloy-tuloy na yung chemotherapy ko. Doxorubicin, cisplatin, at pag wala daw akong blood clot sa paa ko, bibigyan ako ng Avastin. Yung Avastin, kasi ang bukol na masamang bukol pala ginagawa ng mga masasamang bukol sa mga ibang pasyente. Kinukuha niya ang dugo natin. Itong mga masasamang bukol, parang mga alien yan. Para silang mga alien, kumukuha sila ng sariling blood supply. Kinukuha nila yung blood supply natin, dadalhin nila sa bukol para lumaki. So, binubusog nila sarili nila para silang bulate, para silang alien. So, gagawin ng Avastin, papaliitin ang daanan. Papaliitin ang daanan ng blood vessels nila. Ibig sabihin, gugutumin yung blood supply nila. So, magbibigay sa atin kung wala akong blood clot. So, check mo na kasi may manasa. Anyway, those just are medical updates. Pero number one sa tingin ko is tanggapin yung sakit, alamin yung sakit, okay nga, cancer nga siya. Pero sa akin, hindi ko nakikita as kalaban yung cancer. Yung sakit, kalaban mo, lumaki, tapos doon dumating, tingin ko may purpose lahat ng bagay. Bakit nagka-cancer? May purpose. Ngayon, alam ko na bakit purpose. Pwede siya maging blessing. Sabi mo, Doc, anong pinagsasabi mo? Cancer blessing. Pwede maging blessing. Naayos ang pamilya, naging super close sa anak, sa mga kapatid, sa mga pamangkin. Yung ganitong napakabilis na pagbanding ng relationship namin, forgiveness, love, compassion, hindi makukuha lahat yan kundi ako nagkasakit. So baka yan lang ang God's will, magkasakit sandali, malabanan, at pagbalik natin sa normal, bahala na, mabuhay, hindi mabuhay, at least naayos ko na yung mga relationship sa Pilipinas, sa kamag-anak. Who knows, baka may chance ma-inspire ko pa. Yung mga may cancer patient, sabi ko sa doktor ko, ba't lumalakas ako? Sabi niya, isa lang yan. You are mentally strong, kaya feeling mo strong ka. Okay, kailangan fighter tayo. Fighter to, may kalaban tayo. Kaya sabi nga niya sa akin this person
who is a doctor is a fighter. He will get well. Kapag may pagsubok sa buhay, labanan, huwag takutan, tanggapin, oo may pagsubok, huwag magalit, may purpose siya. Sa akin nga may sakit nga pero ang dami naman nagbibigay sa'yo, ang dami nag-aalaga. Lahat ng pagmamahal na natulong ko noon, nung bata pa kami, para nagbabalikan lahat ng love Nagmahal kami sa bayan, sa mga tao noon. Ngayon bumabalik unti. Yun ang nagiging puhunan ko para lumakas. Alam mo, feeling ko, no, hindi naman talaga yung sakit ang major cause ng kung bakit nagfe-fail yung mga, yung mga may sakit. 'Di ba? Feeling ko malaking percentage nun yung, yung kalagayan mo mentally, no? Maraming salamat po. Mga kababayan, inabot din ako 1 oras. So anong masasabi nyo dito sa napag-usapan natin, mga kababayan ko? Yun lang po, maraming salamat, bye-bye.